Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 23, talata 1 hanggang 7. Mga hindi kabilang sa sambayanan ng Diyos. Ang isang lalaking kinapon o naputulan ng ari ay hindi maaaring ibilang sa sambayanan ni Yahweh. Sino mang anak sa labas ay hindi maaaring ibilang sa sambayanan ni Yahweh hanggang sa ikasampung salin ng kanyang lahi. Ang isang Amonita o Moabita ay hindi maaaring ibilang sa sambayanan ni Yahweh hanggang sa ikasampung salin ng kanilang lahi, sapagkat hindi nila kayo binigyan ng pagkain at inumin nang kayo'y naglalakbay mula sa Ehipto. Bukod dito, inupahan pa nila si Balaam na anak ni Beor na taga Pitor sa Mesopotamia para sumpain kayo. Gayunman, hindi siya dininig ng Diyos ninyong si Yahweh. Sa halip, pinagpala niya kayo sapagkat mahal kayo ni Yahweh. Kailanmay huwag ninyo silang tutulungan upang sila'y maging mapayapa o masagana. Huwag ninyong kasusuklaman ang mga Edomita sapagkat sila'y mga kapatid ninyo. Gayon din ang mga Ehipsyo sapagkat kayo'y nanirahan sa kanilang lupain. Amen. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Samahan niyo po akong muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-23 kabanata ng Deuteronomio, versikulo 8 hanggang 13. Maaaring makisama sa kapulungan ni Yahweh ang ikatatlong salin ng kanilang lahi. Mga tuntunin tungkol sa kalinisan ng kampamento. Sa panahon ng digmaan, huwag kayong gagawa ng anumang karumihan sa loob ng inyong kampamento. Kapag may nilabasan ng sariling binhi sa kanyang pagtulog, lalabas siya ng kampamento at hindi muna babalik. Maliligo siya sa dapit hapon. Paglubog ng araw, saka lamang siya babalik sa kampamento. Maglalaan kayo ng isang lugar na mapagdudumihan sa labas ng kampo. Huhukayin ninyo ang inyong dudumihan at tatabunan pagkatapos. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Deuteronomio, Kabanata 23, versikulo 14 hanggang 19, at ang sabi, naglilibot ang Diyos ninyong si Yahweh sa inyong kampo upang iligtas kayo sa mga kaaway at sila'y ipalupig sa inyo. Kaya't kailangang manatiling malinis sa paningin ng Diyos ang inyong kampo. Baka pabayaan niya kayo kapag nakita niyang marumi ang kampo. Ang isang aliping tumakas at lumipat sa inyo ay huwag ninyong ibabalik sa dati niyang amo. Mananatili siya sa inyo at hayaan siyang tumira kung saan niya gusto sa loob ng inyong bayan. Huwag ninyo siyang aapihin. Sino mang Israelita, babae man o lalaki, ay hindi maaaring magbenta ng panandaliang aliw bilang pagsamba. Ang salaping kinita sa ganitong mahalay na paraan na hindi maaaring ipagkaloob sa Diyos ninyong si Yahweh bilang pagtupad sa isang panata. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang pagbibenta ng panandaliang aliw bilang pagsamba. Huwag kayong magpapautang ng may tubo sa inyong kapwa Israelita, maging pera, pagkain o anumang maaaring patubuan. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Deuteronomy chapter 23 verse 20 to 25. Sa isang taga, ibang lupa ay makapagpahiram ka na may tubo, ngunit sa iyo kapatid ay huwag ka magpapahiram na may tubo, upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng papatungan mo ng iyong kamay, sa lupain na iyong pinapasok upang ariin. Pagka ikaw ay mapapanata ng isang panata sa Panginoon mong Diyos, ay huwag kang magluluwat ng pagtupad sapagkat walang pagsalang o usisain sa iyo ng Panginoon mong Diyos at magiging kasalanan sa iyo. Ngunit kung ikaw ay magbabawang manata ay hindi magiging kasalanan sa iyo. Ang nabuka sa iyong mga labi ay iyong gaganapin at gagawin, ayon sa iyong ipinanata sa Panginoon mong Diyos, na isang kusang handog na ipinangako mo ng iyong bibig.
Pagka ikaw ay pumasok sa ubasan ng iyong kapwa, ay makakain ka nga ng mga ubas sa iyong kagustuhan hanggang sa ikaw ay mabusog, ngunit huwag kang maglalagay sa iyong sisidlan. Pagka ikaw ay pumasok sa nangakatayong trigo ng iyong kapwa, ay makikitil mo nga ng iyong kamay ang mga uhay, ngunit huwag mong gagalawin ng karit ang nakatayong trigo ng iyong kapwa. This is the word of God.